Ano ang motivation mo sa pag-workout? Ang 46-year-old na si Mary Rose, may matinding hugot kung bakit niya naisipang mag-workout. Ang motivation ko, bakit ako nag-start na mag-workout? Kasi tumaba ako. At dahil sa pagtaba kong yun, naghanap ng iba ang asawa ko. Ngayon, hindi lang daw siya physically strong, kundi emotionally strong na din dahil sa kanyang pinagdaanan. Gaya ng maraming ina at gaya ko rin, nagsimula raw bumigat ang timbang ni Mary Rose matapos manganak. Wala talaga akong time para sa sarili ko, so I started gaining weight kasi syempre pag sobrang pagod ka, lalo na busy ang dati nun ang asawa ko sa pagtatrabaho, mag-isa lang ako, kain ako ng kain. So kumbaga, habang tulog sila, kakain ako, maggagawa ng mga gawaing bahay, magluluto, maglaba. So wala talaga akong time sa sarili ko nun, so continuous na yung pag-gain ko ng weight. And then, nabuntis na naman ako ng pangatlo. At nang umuwi ang asawa ni Mary Rose mula sa pagtatrabaho sa abroad, nagulat daw ito sa kanyang naging itsura. Tumabang ang kanilang pagsasama hanggang sa magdesisyon daw itong makipaghiwalay na. O syempre po nalungkot ako, bakit sabi ko, eto ba yung dahilan? Hindi ka na ba masaya? May mga anak naman tayo, parang ganon. Hindi na raw po talaga siya masaya. So talagang that was, kumbaga yung pinaka mahirap na punto ng buhay. Ang tingin ko po sa sarili ko, tumitingin ako sa salamin, ang pangit ko, ang taba-taba ko, wala na magkakagusto sa akin, wala na akong pag-asa. To the point po that I had suicidal thoughts that time. Bagamat labis na nasaktan sa nangyari, mas pinili raw ni Mary Rose na magpakatatag lalo't mayroon siyang mga anak. Sinimulan na rin niyang magpalakas both physically and emotionally sa pamamagitan ng pag-workout. May nakilala po akong kasama ko sa trabaho na nag-invite po sa aking mag-gym. Nung una, sabi lang niya, tara po, magpapayat ka lang, sabi niya, baka makatulong naman sa'yo ang pag-workout. And I didn't expect that from that day on, inaraw-araw ko na ang pag-workout. Hanggang sa napababa nga ni Mary Rose ang kanyang timbang. Pero simula pa lang pala ito para sa kanya. Nung pumayat naman ako, sabi ko parang hindi maganda, sobrang payat, as in flat talaga yung katawan ko. So I started researching on my own, paano po ba magkakaroon ng shape, totoong shape talaga ang babae. Yung magandang tingnan, yung firm, yung tight ang katawan. Nakita ko yung mga pictures ng mga kababaihan online, sabi ko, wow, parang ang ganda. Parang mas maganda silang tingnan kumpara sa mga babaeng payat lang. Kalaunan nga, kinareer na ni Mary Rose ang bodybuilding. At ngayon, talaga namang kitang-kitang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Sa mundo raw na dinodominate ng mga kalalakihan, heto si Mary Rose at nakikipagsabayan. Pero aminado siyang hindi lahat nasasakyan daw ang trip niya na magpalaki ng katawan. Pag lumalabas ako, tinitingnan ako, parang lalaki ba yan? Marinig mo yung bulong-bulungan ng mga tao. Lalaki ba yan o babae? Nung una masakit para sa akin, pero eventually natanggap ko din na para bang, okay, fine, dahil gusto ko to, paninindigan ko to. Mula noon, ilang bodybuilding competition na rin ang ipinanalo ni Mary Rose. Nagkampiyon siya sa Women's Physique Division ilang araw lang matapos ang aming panayam sa kanya. At noong nakaraang taon lamang ay nanalo siya sa Muscle Contest Philippines sa magkaibang dibisyon, ang Women's Figure at Women's Physique. Senior personal trainer na rin siya ngayon at patuloy na nag-i-inspire sa mga kagaya niya na gustong magpaka-healthy. At ngayong umaga, ilang exercises ang i-share ni Mary Rose sa mga mommies out there. Huwag ma-intimidate mga kapuso dahil beginner-friendly rin naman ang mga workout na kanyang ituturo. Una ko pong i-demo sa inyo na exercise ay yung tinatawag ko pong kettlebell squat or tinatawag din po itong goblet squat. Kung wala po kayong ganitong klaseng equipment sa bahay, pwede naman pong gumamit ng plastic water bottle.
So, ito po ang exercise na ito. Ang squat po basically ay para po sa lower body natin. Now, sa ating pong mga mothers, lalo na po, minsan pag nag-gain po tayo ng weight, ang una pong lumalaki sa atin, ano po, di ba, ang ating mga legs, ang ating puwet, ang ating balakang. So, problema po natin yon. Kung gusto niyo pong lumiit yon or maging firm po sila, lalo na yung ating buttocks, ang ating puwet, ito po ang ating gagawin. Inhale, and then you squat. Gawin ito ng 3 sets with 10 repetitions each set. Ang next exercise na ituturo ni Mary Rose, ang modified push-up na para naman sa upper body. Baba nyo lang po yung inyong tuhod at saka nyo po ibibend ang inyong mga siko or ating mga elbows. 10 beses at 3 times po or 3 sets. Inhale pagbaba, exhale pagtaas. At ang last workout na ituturo ni Mary Rose, ang lunges. Ilagay ang kamay sa bewang at sabay mag-inhale or huminga paloob at saka po tayo mag-lunge. That's 1. Bibilang po ng tig-10 bawat isang leg. Inhale, exhale. Keep your back straight mga kapuso. Remember na ang key sa bawat workout, tamang posture para iwas injury rin. Pero ayon kay Mary Rose, sa pagiging healthy, 20% lang ang exercise at 80% ang diet. Ibig sabihin, napakahalaga raw na dapat masustansya ang ating kinakain. Sa pagiging fitness trainer, hindi lang pagiging physically strong ang itinuturo ni Mary Rose, kundi pati ang pagiging emotionally strong. Tandaan daw na ang pagiging malakas hindi lang nasusukat sa laki ng muscles, kundi lalong-lalo na sa tapang at determinasyon. #GirlPower! Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.